Mamaya si Donna ay naglalakbay sa ibang lungsod para sa isang educational conference. Nang hindi niya inaasahang makaharap si Yujan sa tren. Natutuwa siyang makita siya at umupo sila para mag-chat. Binabati niya ito sa pagpasa sa pagtuturo, pagsusulit sa kwalifikasyon, at ibinalik ni Donald ang pagbati sa kanyang tagumpay at pagkumpleto ng residency program. Sinasalamin ni Yujan ang oras na ginugugol nila sa parke. Binabanggit kung gaano ito kahirap para sa kanya. Ngunit gayon paman, presensya at suporta. Tinulungan siyang malampasan ang kanyang mga paghihirap. Ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat enhancer ang kanyang card. Nag-aalok na tulungan siya sa tuwing kailangan niya ito. After the conference pagbalik niya sa apartment niya, ang mga tanong ng may-ari ay tungkol sa kung bakit siya nagbabayad ng renta. Ngunit ibenta ang mga ito ay nananatili doon. Ipinaliwanag niya yon. Siya ay nagtatrabaho sa paglipat sa semi sa high school. Para mas madalas siyang tumira sa apartment. Mamaya Donon. Mang-alap ng malaking ebidensya ng katiwalian. Kinasasangkutan ng direktor ng Ministeryo ng Edukasyon. Humarap siya sa kanya ng personal. Paglalahad ng ebidensya at pamba-blackmail sa kanya. She demands na italaga siya nito sa parehong paaralan, kung saan nag-aaral ang anak ni Youngjin. Pagbabanta na ilantad ang kanyang katiwalian sa media. Kung tumanggi siya, ang direktor, feeling cornered at tubilis sumang-ayon. Pareho, lumipat sa isang mataas na paaralan. Seremonya ng alumni sa semi noong high school. Para sa lahat ng dating estudyante kasama na ang 5 bully, ay iniimbitahan. Dumating si Don Madre sa seremonya, at mga engkwentro para sa 4 na retirementers. Sa una, nahihirapan silang makilala siya dahil sa pagbabagong anyo sa isang sopistikado at eleganteng babae. Gayunpaman ang ibunyag ng madre ng madaling araw ang kanyang pangalan. Nagsisimula akong maalala kung sino siya. Binabati niya ang pera na dinadaya ang kanilang mga pangarap. Nagulat si Yanjin nang makita siya. Mga pahayag na akala niya ay maaaring namatay na siya o napunta sa slums. She inquires kung naabot na ni Donon ang sarili niyang mga pangarap. Donon tugon na. Hinahabol pa rin niya ang kanyang pangarap. Magsisimula na ang seremonya. At si Yanjin ay binibigyan ng parangal. Malakas na pinupuri siya ni Donon. Nagiging sanhi ng lahat upang lumago at madali. Pagkatapos ng seremonya, galit na sinampal siya ng batang Jin. For being so dramatic nakikialam si Sejun. Hinihiling na umalis si Donon. Sinabi ni Donon na hindi nila binago ang lahat. Sumagot si Sejun na malaki na ang pinagbago niya. Itinuturo ang kanyang makulay na estilo kumpara sa nakaraan ng isang manika. Dun Maxim para sa kanyang color blindness. Sinasabing hindi niya makikilala ang ibig sabihin ng makulay. Naiwang nakatulala si Jaejoon habang naglalakad palayo. Nagtagumpay ang halaman ni Dunjin. At siya ay hinirang bilang isang guro sa paaralan. Saan ang anak ni Yenjin? Nag-aaral si Yizo. Isang araw, sabi ni Yizo kay Yanjin. Ang kanyang pinakamagandang guro ay pinalitan ng isang tao. Nakaibigan ng kanyang ina. Nang malaman ni Yanjin na madaling araw na ang bagong guro, kinikilabutan siya, at multo sa paaralan upang harapin siya. Naalala ni Donna ang lahat ng traumatikong karanasan. Yanjin ang dahilan niya, at sinabing balak niyang pahirapan siya. Tinitiyak niya sa kanya na hindi niya sasaktan ang kanyang anak, ngunit gagamitin ang kanyang kaluluwa para maghayganti. Yanjing. Nagbanta na ililipat ang kanyang anak sa ibang paaralan. But Don encounters na susundan niya Yi. So kahit saan siya magpunta. Galit na inaakusahan siya ni Yanjin na mababa at umalis. Ilang sandali pa, nakatanggap ng text si Yanjin sa pinakamagandang guro. Kim Jon ay namatay. Takot na takot siyang tumingin kay Donan at tinawag siyang mamamatay tao. Nilinaw ni Donan na hindi niya pinatay si Kim Jon. Namatay siya sa natural na dahilan. Ikinwento ni Don ang pagbisita kay Kim Jong sa kanyang tahanan. May isang palumpo na mga bulaklak. Para batiin siya sa kanyang anak. Ang promosyon ni Kim Soo-han bilang Head Security Officer. Kim Jon. Na allergic sa mga bulaklak. Sa una ay nabigo siyang makilala. When she reminds him of the day na sinaktan siya nito. Matapos tanggalin ang kanyang mahalagang wristwatch. Naaalala niya ang isang galit na binasag ang bouquet sa kanya. Sana pinatay niya siya noon. Dumating si Kim Soo-han sa tamang oras. Para itulak ang kanyang ama sa loob ng bahay. Ibinunyag niya na Aidmanda si Han. Na ang kanyang ama ay sangkot sa katiwalian. At nainilantad niya ang kanyang iskandalo. Na maaaring makaapekto sa promosyon ni Soo-han. Natigilan si Soo-han sa revelasyon. Sa isang dramatikong pagliko ng mga pangyayari. Aidmanda Han. Nagtitipo ng maraming bulaklak sa sala. Sadyang lumikha ng isang nakasusuklam na kapaligiran. Kim Jon. Pilit huminga sinusubukang inumin ang kanyang gamot. Ngunit bumagsak ito sa sahig.
Soha na may malamig na puso ay nagtatapon ng mga gamot. Pagdedeklara na ito ang resulta. Sa lahat ay maling gawain. At bilang resulta, nasuffocate si Kim Jong hanggang mamatay. Nawasak at nagagalit. Umalis si Youngjin matapos marinig ang katotohanan. At iyak at pagkabigo. Mamaya bumisita si Donna sa isang lokal na cafe, kung saan nakilala niya ang old school nurse, na minsang gumamot sa kanyang mga sugat. Natutuwa siyang makita siya, dahil isa ang nurse sa iilan, na nakakaintindi sa sakit niya. Sa panahong iyon, binibigyan siya ng nurse ng mga detalye tungkol sa kanya. Isang babae, na pinahirapan ng mga bully bago mag-umaga ng tanghali. Kaya napabalitang ginawa niya ang hindi maiisip. Hindi ko alam na pinatay siya ng mga bully. She recalls seeing so siya sa Batika, kung saan siya bumibili ng gamot noon. Aso sinunog din siya ng mga bully. She feel regretful for not supporting kaya siya noon. Swertehin siya ng nurse, at nagpahayag ng pag-asa na i-uncover niya ang katotohanan at dalhin ang mga nananakot sa hustisya. Galaw sa sinabi ng nurse. Nangako siyang tatapusin ang kanyang misyon sa anumang halaga. Mamaya madaling araw ay sumalubong sa aking uno, na nagbabahagi ng classified information tungkol kay Lisa, account ng gamot ng array, at ay mga personal affairs ni John. Bilang kapalit, binibigyan niya siya ng impormasyon tungkol sa kaya niya. Nag-aalok sa kanya ng pagkakataong kumita ng milyon-milyon. Kung mabubunyag niya ang katotohanan kaya bingi siya. Bumisita siya sa mortuary para magtanong kaya katawan niya. Ipinaalam sa kanya ng doktor yon. Hindi mailalabas ang katawan, nang walang pahintulot mula sa pamilya. Gayunpaman, ayaw ilibing ng pamilya ang bangkay. Ang pagtingin dito ay isang homicide sa halip na isang pinsala sa sarili. Ibinunyag iyon ng doktor, so katawan niya, nasa freezer ng mortuary, sa loob ng mahigit 10 taon. At ang mga naipon na bayarin, halaga sa higit sa 1,000,000 wons. Kung maya hindi, maaaring hikayatin ng pamilya na tugunan ang sitwasyon. Maaari siyang mag-claim ng bahagi ng pera. Maya hindi, tuwang-tuwa sa pagkakataong kumita ng malaking halaga, ay sabik na harapin ang hamon.